Magandang hapon, Wisdom. Excited ka na bang makatanggap ngayon? Wisdom Online, magandang hapon. Umaapaw ang mga tao, magandang hapon din. Ngayon makinig, gusto kong magsimula sa diagram na ito dito mismo. Maari ba naming ipakita ang diagram mangyaring, oops. Okay. Pinag-aaralan namin ito. Ang ating isip, ang mga iniisip natin, tama ang magdadala sa atin, sa ating mga emosyon, sa kung ano ang ating nararamdaman, di ba? At pagkatapos, syempre, ang ating mga puso, ang ating mga damdamin, ang ating pinaniniwalaan ay magdadala sa atin sa ating mga salita at ating mga aksyon. At pagkatapos, syempre, ang ating mga salita at ang ating mga kilos ay magdadala sa atin sa mga karanasan sa ating buhay. Naitatag namin ito sa ibang bahagi. Nag-usap kami tungkol sa isip at sa loobin. Napag-usapan namin ang isip, ang mga kaisipan sa bahagi ng 5 at noong nakaraang linggo ay tinalakay namin ang aming damdamin, ang aming puso at kung ano ang pinaniniwalaan sa ika-6 na bahagi. Kaya ngayon ay tututukan natin ang ating sasabihin. Magtutuon kami ng pansin sa mga salita at kung ano rin ang aming gagawin. Magdasal tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Salamat, Panginoon, sa inihanda mo para sa amin ngayon. Espiritu Santo, kinikilala ka namin. Nandito ka. Gamitin mo ang aking bibig, O Panginoong Diyos, upang palayain, upang ihayag kung ano ang nais mong matanggap ng iyong mga tao ngayon. Panginoon, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Dumating kami sa pananampalataya. At Panginoon, inaasahan naming matatanggap ang lahat ng mayroon ka para sa amin ngayon. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen at amen. Dinala mo ba ang iyong pananampalataya? Dinala mo ba ang iyong pananampalataya? O halika na, kailangan ko ng enerhiya sa kwartong ito. Paano ba yan? Sabay nating gawin. Dinala mo ba ang iyong pananampalataya? Wisdom Online. I-type ito pababa. Dinala ko ang aking pananampalataya. Tama? Pag-uusapan natin ang tungkol sa pananampalataya. Pag-uusapan natin ang ating mga bibig. Kaya makinig, ang iyong mga karanasan, at sasabihin ko, ang karamihan sa mga karanasan sa iyong buhay, alam mo man ang mga ito o hindi, sa pamamagitan ng prosesong ito dito mismo. Dumadaan ito sa prosesong ito dito mismo. Nagsisimula sa kung ano ang iniisip mo at pagkatapos ay kung ano ang pinaniniwalaan mo. Tama ba? At pagkatapos ay lumalabas ito sa iyong bibig at pagkatapos ay maranasan mo ito sa iyong buhay. Masasabi kong karamihan sa mga karanasan ay nangyayari tulad nito. Muli, hindi mo alam ito, ngunit nangyayari ito. Ngayon, para sa mga may sakit, halimbawa, gamitin na lang natin ang halimbawang iyon. Pagkakasakit, malamang na nagsimula ang sakit sa isang pag-iisip. Nanood ka ng pelikula tungkol sa sakit. Narinig mo ang balita kahapon. Naku, napakadami ng trangkaso ngayon. Tama? Isang pag-iisip na nagsimula. Tapos masama ang loob mo noon. Tapos mabigat ang pakiramdam mo. Pagkatapos malungkot ka tungkol dito. At pagkatapos ibinuka mo ang iyong bibig at sinabi, alam mo, ang trangkaso na ito ay nasa lahat ng dako. May sakit ang mga katrabaho ko. May sakit ang mga kaibigan ko. Naku, nakakatakot. Sino dito mo? Nagawa na ba yon? Wala dito. Sabi ng lahat, wala dito. Pero paano kung, di ba, paano kung narinig mo ang balita at ibinuka mo ang iyong bibig at pinaalalahanan ka bago mo simulan ang pagbuka ng iyong bibig? Naalala mo ang 2 Pedro 1, versikulo 4 na ikaw ay nakikibahagi sa banal na kalikasan ng Diyos. Kaya dahil doon, sinabi mo, ngunit hindi iyon para sa akin. Ang trangkaso ay hindi para sa akin. Sinabi ng Panginoon, ako ay nakikibahagi sa kanyang banal na kalikasan. Sa makatuwid, lumalakad ako sa banal na kalusugan. Kaya ang ginawa mo lang ay isinara mo ang pinto sa kalaban. Isinara mo lang ang pinto ng sakit. Maari ba nating ipakita ang slide na ito? Kawikaan 18:21. Sigurado akong narinig mo na ito. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila at ang mga umiibig dito ay kakain ng bunga nito. Ang iyong dila, ang mga salitang lumalabas sa iyong bibig ay may kapangyarihan.
Sabi ng lahat, may kapangyarihan ang dila ko. At sinasabi ng Biblia na ito ay maglalabas ng kamatayan o ito ay magpapalaya ng buhay. Maaari ba nating ipakita ang slide na ito? Ito lang ang nasabi ko ngayong araw. Ito ay isang halimbawa. Pag sinabi mo, alam mo, takot na takot ako, di ba? Ang talagang ginagawa mo ay naglalabas ka ng mga salita ng kamatayan at naglalabas ka ng mga salita ng sakit. Pero pag sinabi mong, you know what, hindi para sa akin yun. Ako ay nakikibahagi sa banal na kalikasan ng Diyos. Lumalakad ako sa banal na kalusugan. Inaangkin ko iyon para sa aking buhay. Tapos ang ginagawa mo talaga ay naglalabas ka ng mga salita ng buhay. At mga salita ng pagpapagaling. Yan ang kapangyarihan ng iyong dila. Ang sabi sa Kawikaan 18:21, kung ano ang pinagkasunduan mo, mararanasan mo. Kung ano ang sasabihin mo sa iyong bibig ay magbubunga. Mararanasan mo ito sa iyong buhay. Itong simbahan, ito ay isang espiritual na batas. Sinasabi ng lahat ang espiritual na batas. Ay isang espiritual na batas. Ang mga salitang binibitawan mo ay may kapangyarihan at ito ay magdadala ng mga karanasan sa iyong buhay. Kapag nagsasalita ka ng healing, naglalabas ka ng healing. Kapag nagsasalita ka ng pagkatalo, sakit, pagkabalisa, galit, ano pa? Talunin, alam mo, lahat ng mga kapaitan, hindi pagpapatawad, pag-aalala. Kapag sinabi mo ang lahat ng mga bagay na yon, pinakawalan mo sakit, kapahamakan, at lahat ng masasamang bagay. Yan ang pinakawalan mo. At alam mo kung ano? Ito ang dahilan kung bakit kumikilos ang kalaban sa paglipas ng panahon upang masabi mo ang mga maling bagay mula sa iyong bibig. Upang himukin ang mga mananampalataya na magsalita kung ano ang salungat sa salita ng Diyos. Dahil alam ng kalaban ang mga pagpapala sa iyong buhay ay hindi na mababawi. Masasabi ba ng lahat iyan? Ang aking mga pagpapala ay hindi mababawi. Ano yan sa Tagalog? Hindi nababawi? Hindi pwedeng bawiin. Ang mga mapagpapala ng Diyos sa iyong buhay ay sa iyo at ito ay hindi na mababawi. Walang bawian. Walang bawian. Alam niyo ng kalaban. Ngayon ang magagawa niya ay kanselahin ang mga pagpapalang iyon sa pamamagitan ng iyong bibig. Para kanselahin mo ang mga pagpapala sa iyong buhay sa pamamagitan ng mga salitang binibitawan mo. Sa pamamagitan ng ano? Alam mo, maraming mga pelikula na pinapanood mo, ang musika na pinapakinggan mo, ang mga pag-uusap na meron ka. Yun mas ito ay mga kasipang nakatanim sa iyong isipan, tama ba? At pagkatapos, kapag sinimulan mong paniwalaan ang mga bagay na iyon, pinaniniwalaan mo ito sa iyong puso. At pagkatapos ay lalabas sa iyong bibig. At sapat na iyon para lumitaw ang gawain ng kalaban sa iyong buhay. Tama na. Maaari ba nating ipakita muli ang slide na ito? Ito ang diagram. Ibig sabihin ako, paulit-ulit na pagpapaliwanag dito dahil ito ay mahalaga na maunawaan mo. Napag-usapan natin ito sa kapangyarihang lumikha, tama ba? Pagkatapos ay pinag-uusapan natin ito muli sa aming serye ng pagpapagaling dahil ito ay isang prinsipyo ng kaharian dito mismo. Anuman ang iyong nararanasan, ito ay nagsisimula sa kung ano ang iniisip mo. Kung ano ang iniisip mo, sa huli magsisimula kang maniwala. Kung ano ang iyong pinaniniwalaan, sa bandang huli, ikaw ay magsisimulang magsalita. Magsisimula ka ng pag-usapan ito. At kung ano ang sinimulan mong pag-usapan sa halos lahat ng oras sa kalaunan ay lalabas sa iyong buhay. Sabi ng lahat, ito ay isang espiritual na batas. Gumagana ito. Roma 8:11, basahin natin dito. Sinasabi nito, kung ang banal na espiritu niya na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa loob ninyo,
Siya na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay buhay din sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na nananahan sa inyo. Ang Espiritu Santo na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nabubuhay sa loob mo. Oo. Ang parehong kapangyarihan na bumuhay kay Jesucristo mula sa mga patay. Nananahan sa loob mo. Ngayon ay kailangan mong maunawaan ang kapangyarihan upang baguhin ang iyong buhay, ang kapangyarihan upang ibalik ang iyong katawan, upang pagalingin ang iyong katawan, ang kapangyarihan upang makamit ang iyong pambihirang tagumpay ay nabubuhay na sa loob mo. Ang kapangyarihang iyon. Hindi ka nagmamakaawa, hindi ka naghihintay, hindi ka hinihiling sa Diyos na ibigay ito sa iyo. Nasa loob mo na. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay na iyon ay naghihintay lamang na palayain mula sa iyo sa pamamagitan ng iyong bibig. Ito ay naroroon. Ito ay naghihintay para sa iyo na ilabas ito. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng banal na espiritu sa loob mo ay kayang buhayin ang bawat selula sa iyong katawan. Bawat buto, bawat kalamnan, bawat sistema, bawat organ, bawat bahagi ng iyong katawan. Yan ang uri ng kapangyarihan na dinadala mo sa loob mo. Ito ay naghihintay na ma-activate sa pamamagitan ng iyong bibig. Isang bagay ang magkaroon ng kapangyarihan. Isa pang bagay ang pagpapakawala ng kapangyarihang iyon. At pinakawalan mo ang kapangyarihang iyon sa pamamagitan ng iyong bibig. Napaka-importante po ng bibig natin. Kaya naman ang enemy, talagang gusto niya yung mga salita mo, hindi mo iniisip. Gusto ng kalaban kapag ginawa mo lang ito ng hindi iniisip. Tama, sinasabi mo lang ang iyong emosyon. Ay gusto ko lang, masabi ko na lang ba ang nararamdaman ko? Pwede bang sabihin ko na lang kung ano ang nasa isip ko na walang filter? Pwede ba? Lahat ay nagsasabi ng hindi. Para sa isang mananampalataya, hindi. Dahil ganyan ang takbo ng mundo. Ika-1 Juan 2:27, ang pagpapahid na tinanggap ninyo mula sa Kanya ay nananatili sa inyo, kaya hindi na kailangan turuan kayo ng iba. Ang parehong pagpapahid ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat, at ito ay totoo, hindi kasinungalingan. Kung paano ito itinuro sa inyo, manatili kayo sa Kanya. Gusto kong tumutok na lang dito. Ang pagpapahid na yung natanggap, na nasa loob mo na tinutukoy ko dito, tama ba? Sinasabi ng Biblia na ito ay nananatili sa iyo, tama ba? Ito ay nananahan sa loob mo. Nasa iyo ang pagpapahid. Ikaw ay hinirang. Ikaw ay napili upang palayain ang kapangyarihang ito. Iyan ang nagagawa ng pagpapahid. Ito ay isang appointment sa iyong buhay. Ito ay isang pribilehiyo na ibinigay sa iyo upang palayain ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng iyong bibig. Wisdom Online, i-type ito pababa sa pamamagitan ng aking bibig. Ito ang ibig sabihin ng pagpapahid. Ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay inilalabas sa pamamagitan ng iyong bibig. Pag-usapan natin ang mga salita sa 1 minuto. Pinalaya mo ang iyong pananampalataya sa iyong mga salita. Masasabi mo ba pagkatapos ko, inilalabas ko ang aking pananampalataya sa aking mga salita. 2 Corinthians 4:13, ito ay nagsasabi, gayon mayroon tayong parehong espiritu ng pananampalataya. Gaya niya na sumulat, ako ay sumampalataya at kaya't ako ay nagsalita. Kami rin ay naniniwala at sa makatuwid kami ay nagsasalita. Ano ang ibig sabihin nito? Dahil naniniwala ka, bilang resulta ng iyong pananampalataya, nagsasalita ka. Kapag inihanay mo ang iyong iniisip at puso sa salita ng Diyos at nagsalita ka ng salita ng Diyos, hindi ka natitinag. Ikaw ay hindi mapipigilan dahil sa kapangyarihan ng banal na espiritu na inilalabas.
Ang pagpapagaling ay tumutugon sa mga salitang puno ng pananampalataya. Ang pagpapagaling ay tumutugon sa mga salitang puno ng pananampalataya. Ang awit 116.10 ang sabi, naniwala ako. Okay, mabuti iyon. Nagtiwala, umasa at kumapit sa aking Diyos. At sa makatuwid ako ay nagsalita. Hindi siya tumigil sa paniniwala. Ang susunod na hakbang pagkatapos maniwala ay ang pagsasalita. Sinasabi ng lahat na nagsasalita. Next slide po. Sinasabi sa Roma 10:9, kung ipahahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Hesus at mananampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Kapag pinaniwalaan mo ang salita at ipinagtapat ang salita, tama ba? Ipagtapat ang salita at paniwalaan ang salita. Sinasabi ko pa rin ang tungkol sa iyong puso at iyong bibig na magkatugma. Naniniwala ka at sa makatuwid ay nagsasalita ka. Naniniwala ka at sa makatuwid ay nagsasalita ka. Kapag naniniwala ka sa salita ng Diyos at ipinagtapat mo ang salita ng Diyos, hindi ka nagsusumamo sa Diyos na gumawa ng isang bagay para sa iyo. Hindi mo pinipihit ang kanyang braso, pinipilit siya na gumawa ng isang bagay para sa iyo. Anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo kapag ipinagtatapat mo ang salita at naniniwala sa salita? Sumasang-ayon ka, sabi ni Pastor Riz. Ipinapahayag mo kung ano na talaga ang nagawa na. O natapos mong gawin. Hindi mo hinihiling nagagana ito. Nagsasalita ka dahil alam mong nagtrabaho na ito sa krus. Dahil alam mong tapos na ang deal para sa iyo. Sinasabi mo kung ano ang tapos na sa iyong buhay. Ganyan ang ginagawa mo. Kapag umamin ka at kapag naniniwala ka. Kapag naniniwala ka sa salita at kapag ipinagtapat mo ang salita, tulad ng sinasabi nito sa Roma 10:9, tama ba? Kung ano ang sinasabi mo, kung ano ang sinasabi nito ay maliligtas ka. Maaari ba nating ipakita ang slide na ito? Na may save. Ang salitang save na ito ay talagang mula sa salitang Griego na sozo, tama ba? Ibig sabihin ay iligtas, protektahan, ingatan, gawin ng mabuti, pagalingin at pagalingin. Ito ang ibig sabihin ng salitang save. Hindi nito limitado sa pagpunta mo sa langit. Ito ay hindi limitado sa pagiging pinatawad lamang sa iyong mga kasalanan. Ang salitang kaligtasan ay napakapuno. Napakapuno, tama ba? At kaya kapag naniwala ka sa salita at ipinagtapat mo ang salita, ang ginagawa nito ay nagdadala ka ng pagpapalaya sa iyong buhay. Nagdadala ka ng proteksyon sa iyong buhay. Nagdadala ka ng probisyon. Sa iyong buhay, nagdadala ka ng kagalingan at pagpapanumbalik sa iyong buhay. Dinadala mo kung ano ang nasa hindi nakikita, kung ano ang nasa langit sa iyong pisikal na buhay. Ganyan ang ginagawa mo kapag naniniwala ka at umamin ka. Lahat ay nagsasabi, naniniwala at umamin. Wisdom Online, i-type ito, maniwala at magtapat. Bilang dalawa, ang iyong mga salita ay nagbibigay boses sa salita ng Diyos, tulad ng aking mga salita. Mga awit 103:20, sinasabi, purihin ang Panginoon, kanyang mga anghel na makapangyarihan sa lakas, tumutupad sa kanyang salita, nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Lahat ay nakikinig. Pag-usapan ang salitang ito. Ano ang ibig sabihin nito? Pakinggan. Maaari ba nating ipakita ang slide na ito? Susunod na slide. Ang ibig sabihin ng pagdinig ay maingat na pakikinig at pagsunod. Kaya ito ay napakabuti dahil ang awit 123 ay nagsasabi na ang mga anghel ay nakikinig, sila ay matulungin na nakikinig at maingat na sumusunod sa tinig ng salita ng Diyos. Ngayon, hayaan mong tanungin kita, sino ang nagbibigay ng boses sa salita? Sabi ng lahat, ginagawa ko. Binibigyan natin ng boses ang salita ng Diyos, tama ba? Sa makatuwid, kapag binibigkas mo ang salita ng Diyos mula sa iyong bibig, ang mga anghel ay nakikinig at sila ay sumusunod. Ngayon, ang kawili-wili dito ay ang kabaligtaran ay totoo rin.
Ang mga demonyo ay nakikinig, sila ay matamang nakikinig, sila ay sumusunod sa tinig ni Satanas, ang tinig ng sanlibutan. Sino ang nagbibigay ng boses kay Satanas? Buti naman alam mo, di ba? Sino ang nagbibigay ng boses sa mundo? Ginagawa namin. Ibinuka namin ang aming mga bibig at sinasabi namin ang anumang bagay. Ibinuka namin ang aming bibig at inuulit namin ang balita. Ibinuka namin ang aming bibig at inuulit namin ang ulat ng doktor. Binubuksan namin ang aming bibig at inuulit namin ang lahat ng masakit na bagay na nararanasan namin sa aming buhay. Binibigyan namin ng boses ang sinasabi ng kaaway sa iyo. Nagbibigay kami ng mga boses sa kung ano ang sinasabi ng mundo tungkol sa iyo. Ngayon narito ang malaking paghahayag dito mismo. Kapag nagsasalita ka kung ano ang sinasalita ng kaaway, kapag nagsasalita ka kung ano ang sinasalita ng mundo, ang mga demonyo ay nakikinig at sila ay sumusunod din. Kukunin ng mga demonyo ang iyong mga salita na iyong sinabi, at ipapatupad ang mga ito sa iyo. Iyong buhay, sana makuha mo ito. Kaya ang napakalaking tanong dito ay kanino ka bibigyan ng boses? Ito ay isang sandali sa sandali na desisyon. Kanino ako bibigyan ng boses? Kaninong mga salita ang uulitin ko araw-araw? Anong klaseng salita ang lalabas sa bibig ko? Uulitin ko ba ang balita? Uulitin ko ba ang sinabi sa akin ng doktor 3 months ago, 1 year ago, paulit-ulit? Uulitin ko pa ba ang kwento ng mga paghihirap ko sa buhay? Ito ay isang pagpipilian. Kung ano ang binibigyan mo ng boses ay kung ano ang binibigyan mo ng kapangyarihan. Kung ano ang binibigyan mo ng kapangyarihan ay iyon ang mararanasan mo sa iyong buhay. At makinig. Ang hindi mo sinasabi ay halos kasing lakas ng iyong sinasabi. Kapag isinara mo ang iyong bibig, ito ay talagang isang aksyon ng lakas. Kapag ikaw, alam mo ang disiplina, kailangan mo ng self-control para hindi masabi, di ba? At isip mo lang ang bibig mo, ito ay isang aksyon ng lakas. Dahil ayaw mong mahuli ng kalaban ang mga salitang iyon at gamitin ito laban sa iyo. Kaya mas mabuting izip na lang ang bibig ko. Anong nangyayari? Anong nangyayari, Tita Ja? Ito ay mabuti. Ito ay mabuti sa aking kaluluwa. Minsan mas mabuting izip ang iyong bibig at huwag magsalita ng anuman sa maraming sitwasyon. Sumasang-ayon ka ba? Pangatlo, inuulit ng iyong mga salita ang sinabi na ng Diyos tungkol sa iyo. Isaiah 51:16, sinasabi nito, "Inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Tinakpan kita ng anino ng aking kamay." Inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Kaya kapag ang sakit ay kumakatok sa iyong pintuan, kapag ang karamdaman ay umatake, ano ang iyong ginagawa? Huwag lang tumakbo sa gamot. Huwag lang tumakbo sa doktor. Anong ginagawa mo? Ikaw, tumakbo sa iyong bibig. Sabi ng lahat, bibig ko, dahil ito ay may kapangyarihan. Tama? May kapangyarihan ang iyong bibig. Kailangan ng Diyos ang iyong kooperasyon, pagtutulungan. Kailangan mong ibuka ang iyong bibig at sabihin ang gusto niyang sabihin mo. Kailangan mong buksan ang iyong bibig upang ang banal na espiritu ay makapagsalita kung ano ang gusto niyang sabihin mo. Dahil ang bagay ay hindi niya bubuksan ang iyong bibig para sa iyo. Kailangan mong makipagtulungan at sabihin, "Panginoon, ano ang gusto mong sabihin ko? Lord, ano ang gusto mong sabihin ko? Panginoon, anong salita, anong talata sa Biblia?" Maaari ba akong gumamit at magsalita at magpahayag sa partikular na sitwasyong ito ngayon?
Gamitin ang iyong bibig upang ilabas ang salita ng Diyos at ilabas ang kapangyarihan sa likod ng salita ng Diyos. At makinig ka, wala kang ginagawa dito. Wala kang ginagawa. Inilalabas mo ang mayroon na sa mga kaharian ng langit. At kapag binibigkas mo ito mula sa iyong bibig, dinadala mo ang nasa hindi nakikita. Kung ano ang nasa hindi nakikita sa iyong pisikal, sa iyong nakikitang kaharian. Yan ang ginagawa mo. Gusto ko lang kilalanin ang maliliit na bata dito. Napakabait nilang babae at lalaki. Ikot ng palakpakan. Napakababait niyo po. Mukhang kailangan niyang mag-CR. Okay ka? Napakabait nila. Anyway, nakikinig sila. Kaya hindi ka gumagawa ng kung ano-ano kapag ibinuka mo ang iyong bibig at nagsalita. Ang iyong mga salita na may pananampalataya. Maaari ba nating ipakita ang slide na iyon? Ang iyong mga salita na puno ng pananampalataya ay ang sistema ng paghahatid na nagdadala ng mga bagay mula sa hindi nakikita hanggang sa nakikita. Mula sa makalangit na kaharian hanggang sa iyong pisikal na buhay. Ito ang sistema ng paghahatid. Maari po bang hawakan ang iyong mga labi ng ilang segundo at sabihin, pinagpapala ko ang aking bibig. Pinahiran ko ito ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alagaan niyo yung mga salita niyo. Kaya kapag ang sakit ay kumakatok sa iyong pintuan, kapag ito ay dumating sa iyong buhay, ano ang iyong ginagawa? Mababasa ba natin ang Marcos 11:23? Ayon sa Biblia sa Marcos 11:23, katotohanang sinasabi ko, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, bumangon ka at tumalon sa dagat at hindi nag-aalinlangan sa puso, kundi sumasampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ito ay mangyayari para sa kanya. Isa pang talata na nagsasabing, kailangan mong maniwala at magsalita. Maniwala at magsalita. Tama? Masasabi ba ng lahat kung sino man? Sino po yung whoever na yan? Yan ang lahat. Tama? Lahat. Kasama ka dito. Ang ipinapahayag ng Biblia, kung sasabihin mo, kung magsasalita ka sa bundok at naniniwala kang lilipat ito, kailangan mong maniwala na ang bundok ay unang gagalaw at pagkatapos ay magsasalita ka. Maniwala ka tapos magsasalita ka. Ang bundok ay kumakatawan sa ano? Ito ay kumakatawan sa mga hadlang sa iyong buhay. Tama ba? Ito ay kumakatawan sa mga pakikibaka sa iyong buhay. Ito ay kumakatawan sa pag-atake ng kaaway sa iyong buhay. Ito ay kumakatawan sa sakit. Sakit. Anumang uri ng sakit na iyong nararanasan sa iyong katawan. Tama ba? Iyan ang kinakatawan ng isang bundok sa talatang ito ng Biblia. At sinasabi ng Biblia na kailangan mo sa ano? Magsalita sa iyong bundok. Kailangan mong makipag-usap sa iyong katawan, makipag-usap sa iyong sasakit, makipag-usap sa karamdaman, makipag-usap sa kawalan ng timbang, makipag-usap sa sakit. Anuman ang iyong nararanasan sa iyong katawan, sabi ng Biblia, nagsasalita ka sa bundok at sabihin dito kung saan pupunta. Umalis ka sa pangalan ni Jesus. Cancer, umalis ka sa katawang ito, ngayon din sa pangalan ni Jesus. Arthritis, umalis ka sa aking katawan, ngayon din sa pangalan ni Jesus. Diabetes, umalis ka sa aking katawan ngayon din sa pangalan ni Jesus. Kausapin mo ito at sabihin kung saan pupunta. Ang trabaho natin ay hindi ilipat ang bundok. Ang tungkulin natin ay maniwala at magsalita. Wisdom Online, itype ito pababa. Ang trabaho ko ay maniwala at magsalita. Maniwala ka ano? Maniwala sa salita. Akin yan, responsibilidad natin yan. Ngunit alam mo kung ano ang kawili-wili? A lot of times, believers, of course, Christians, di ba? Walang problema sa paniniwala with faith, di ba?
But then when it comes to saying, when it comes to confess, when it comes to declaring ring, ayan na. Hindi para sa akin. Sasabihin ng ilang Kristiyano, hindi ito biblical. Hindi totoo yan. Pagtatapat, bakit nga ba kailangan natin ito sa ating buhay? Marami na tayong nabasa ng mga talata tungkol sa pagtatapat at sa inyong puso at paniniwalang magkasama. Nagtutulungan sila magkahawak kamay. Talagang sinusubukan ng demonyo, tama ba? Napakahirap tiyakin na ang mga mananampalataya ay hindi nagsasalita ng salita ng Diyos. Hindi binabanggit ng mga mananampalataya ang mga pangako ng Diyos sa kanilang buhay dahil ito ay mapanganib sa kaharian ng kadiliman. Ang iyong bibig ay isang sandata. Sabi ng lahat, sandata daw ang bibig ko. Isa itong sandata. Ang sabi ng Biblia, magsalita sa iyong katawan at ang iyong katawan ay susunod. Magsalita sa sakit at ito ay gagalaw. Magsalita sa iyong presyon ng dugo. Magsalita sa mga buto, sa mga kalamnan, sa mga ugat. Magsalita sa bawat cell sa iyong katawan at tutugon sila. Bilang 4, ang iyong mga salita ay nagbabago sa direksyon ng iyong katawan. Sinasabi ng lahat, ang aking mga salita. Baguhin ang direksyon ng aking katawan. Basahin natin ang James 3:45. Sinasabi nito, at ang isang maliit na timon ay nagpapaikot ng malaking barko saan man pipiliin ng piloto na pumunta. Kahit na malakas ang hangin. 5, sa parehong paraan, ang dila ay isang maliit na bagay na gumagawa ng mga dakilang talumpati. Okay, ano bang sinasabi niya? At gusto kong hikayatin ka na basahin ang kabanatang ito dito mismo. Ngunit ito ay lubhang kawili-wili dahil ito ay talking about there is a small part in a ship. It's called rudder, right? Na ang maliit na bahaging ito ay kumokontrol sa direksyon ng malaking barkong ito. At by duhang kawili-wili dahil sinisbino po Biblia ang iyong bibig, partikular ang iyong dila. Sabi ng lahat, dila ko. Ang aking dila ay parang timon. Ang iyong dila may maaring isang maliit na bahagi ng iyong katawan, ngunit kinokontrol nito ang direksyon ng iyong katawan. Kinokontrol nito ang direksyon ng iyong buhay. Maaari mong baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Maan mong baguhin ang direksyon kung saan pupunta ang iyong katawan. Nanghihina ba ang iyong katawan? Maaari mo itong baguhin. Nanghihina ba ang iyong katawan? Maaari mo itong baguhin. Tumatanda na ba ang katawan mo? Maaari mo itong baguhin. Sabi ng lahat, kaya kong baguhin ito. Sa pamamagitan ng pagbabago ng mga salita na iyong sinasalita. Ang pagsasalita ng salita ng Diyos at pagganahin ang kapangyarihang iyon sa loob mo. Ang iyong mga salita ay naglalabas ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sinasabi ng lahat na dunamis. Dunamis. Pagsabog, ang dunamis ay kung saan nagmula ang salitang dinamita. Dinamita. Ito ang uri ng kapangyarihan na dala mo. Nakukuha mo ba ito? Ano ang bagay na iyon sa bagong taon? Nasa iyo ang bagay na maaari mong ipap. Oo, ang tatsulok, tama ba? At pagkatapos ay itatapon mo ito at hindi ito sumabog. Anong tawag doon? Yan ay isang magandang salita. Anong tawag doon? Hindi ba iyon ang makukuha mo kapag ikaw ay nasusunog or nadadarang sa apoy? Isang naglalagablab na apoy na patuloy na nasusunog, na parang walang katapusan? Hindi ba? Pero makinig ka, alam mo naman, dala mo rin yung kapangyarihang sumasabog na parang dinamita, di ba? Oh, wala. Meron ka nito. Ngunit hindi ito aktibo.
Anuman ang salitang iyon na sinabi mo, unyon. Tama? Hindi, totoo. You have to see it that way dahil nasa loob mo na yan. Dinadala mo ito sa loob mo. Sinasabi sa Lucas 4:36, nang magkagayoy na mangha silang lahat at nag-usap-usap na nagsasabi, anong salita? Maaari ba nating ipakita iyon? Lucas 4:36 ngayon. Anong salita ito? Sapagkat may kapangyarihan at kapangyarihan, iniuutos niya ang mga maruruming espiritu at sila'y lumalabas. Sinong pinag-uusapan nila dito? Pinag-uusapan nila si Jesus. Pinagmamasdan siya ng mga ito kung ano ang ginagawa niya. At alam mo kung ano, inilarawan nila ang kanyang gawain sa mga salitang autoridad at kapangyarihan. Nakikita nila ang mga himala ng pagpapagaling. Nakita nilang nakapagpapalayas siya ng mga demonyo. Nakikita nila ang lahat ng mga supernatural na bagay na ginagawa niya. At sabi nila, kumikilos dito ang kapangyarihan at autoridad. Alam mo, karamihan sa mga Kristiyano, kapag nabasa ito, sasabihin, oh, syempre, si Jesus iyon. Pero hindi ikaw yon na, si Jesus yon. Ngunit hindi iyon para sa iyo. Hindi iyan ang sinasabi ng aking Biblia. Sinabi ito ng aking Biblia, Mateo 10:1, ipinatawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at sinabi at binigyan, sinasabi ng lahat na nagbigay, binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang palayasin at pagalingin ang lahat ng uri ng sakit at lahat ng uri ng kahinaan at karamdaman. Binigyan niya ang kanyang mga alagad ng kapangyarihan at autoridad. Limitado ba iyon sa kaniyang mga alagad lamang? Hindi, ito ay ibinigay sa kanyang mga alagad at ito ay ibinigay sa iyo at sa akin. Ngayon makinig, kailangan ng kanyang mga alagad na kumilos mula sa kapangyarihan at autoridad upang magawa ang ano? Para palayasin ang mga demonyo, para pagalingin ang may sakit, para makagawa ng mga milagro, di ba? Kailangan nilang gumana mula sa kapangyarihan at autoridad. Ngayon, simbahan, makinig ka. Kailangan mong gumana mula sa kapangyarihan at autoridad din. Kung gusto mong makapagsalita ng pagpapagaling sa iyong katawan, makipag-usap sa mga demonyo at utusan silang lumabas. Magsalita sa iyong sitwasyon. Lucas 10:19 sinasabi nito, lahat ay nagsasabi na masdan. Ito talaga ang theme ng last quarter namin dito sa Wisdom. Tingnan mo, tama ba? Panoorin, obserbahan, tingnan, karanasan. Ito ang ibig sabihin ng tingnan mo. Narito, ibinigay kita. Sabi ng lahat, binigay. Binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan at autoridad na yurakan ang mga ahas at mga alakdan. Sa lahat ng kapangyarihan na taglay ng kalaban at wala sa anumang paraan ang makakasama sa iyo. Muli, sino dito ang nagsasabi, wala akong kapangyarihan, wala akong autoridad. Isa lang naman akong hamak na tao. Kung ikaw ay isang Kristiyano, kung ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay binigyan ng kapangyarihan at autoridad na yurakan. Lahat ng tao ay nagsasabing yurakan. Apak-apakan. Lahat, bawat masamang bagay ay nasa ilalim ng iyong mga paa. Mayroon kang kapangyarihan at autoridad na yurakan ang bawat masamang bagay, ang bawat uri ng sakit, anuman ang sakit na iyon. Baka masakit ang ulo mo pero wala kang cancer. Hindi iyan ang sinasabi ng Biblia. Walang sinasabi ang Biblia. Ano ang ibig sabihin ng wala? Wala. Walang anumang paraan na sasaktan ka, saktan ang iyong katawan, saktan ang iyong pamilya. Saktan ang iyong sambahayan. Saktan ang anumang may kapangyarihan ka.
sabihin mong amen yun. Oh. Alam mo, kailangan mong paniwalaan ito. Hindi ka maaring naroroon, lalo na sa mga huling araw na ito. Walang kapangyarihan, nang walang autoridad ng Diyos na gumagawa sa iyong buhay. Totoo o totoo? Kailangan mo ito, lalo na sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Naririnig ko ang balita, nakikinig ako para lang malaman ko kung nasaan kami. Parang tumitingin sa orasan. Kailangan ko lang malaman kung nasaan ako para makapagmadali ako. Lahat ay nagsasabi ng pagmamadali. Kailangan nating magmadali. Sa mga huling araw na ito, hindi ka basta-basta makakapatay ng tao. Kailangan mong magmadali. At paano ka magmadali? Kailangan mo ng kapangyarihan at autoridad ng banal na espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Dahil nagtutulak ang kalaban at hindi lang siya nagtutulak, di ba? Ang intensity ay tumataas at ang dalas ay tumataas din. Literal, nanginginig ang nangyayari, tama? Ang espiritual na pagyanig ay nangyayari. Ang emotional na pagyanig ay nangyayari. Pati pananampalataya ay nayayanig. Nakikita ko ang mga mananampalataya, naririnig ko ang mga mananampalataya na nasaktan ng salita, sinaktan ng kanilang mga kapananampalataya. Huwag hayaang alisin ka ng pagkakasala sa laro. Huwag hayaan ang takot, anuman ang nangyayari sa ating paligid, na alisin ka sa laro. Higit pa, kailangan mong sabihin, kailangan nating magmadali. Malapit na. Kailangan nating mag-double time. Naririnig mo ba ako? Wisdom Online, type down yes kung kasama kita. Sumasang-ayon ako dito. Ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay ang kapangyarihan ng dila. Basahin natin ang Gawa 1.8. Ngunit tatanggap ka ng kapangyarihan. Lahat ay nagsasabi ng kapangyarihan. Ito ang parehong dunamis na kapangyarihan na pinag-uusapan natin, tama ba? Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng lupa. Ito ang pangako ni Jesus sa kanyang mga alagad. At sabi niya, bago siya umalis, sabi niya, wait here. Matatanggap mo ang kapangyarihan, ang dunamis na kapangyarihan ng banal na espiritu. Ngayon, pumunta tayo sa Acts chapter 2. Kabanata 2, ito ang katuparan ng pangako ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang Gawa Kabanata 2, talata 1 hanggang 4, ay nagsasabing nang sumapit ang Pentecostes, silang lahat ay nagtipon sa isang lugar. Pinag-uusapan pa rin ang mga alagad, naghihintay sila, tama? Naghihintay sila sa pangako. Sinasabi sa bersikulo 2, nang biglang dumating ang isang ingay mula sa langit, tulad ng pagdagsa ng isang malakas na unos, at napuno nito ang buong bahay na kanilang kinauupuan. 3, sabi nito, at may napakita sa kanila na mga dila na parang apoy na pinaghiwa-hiwalay at ipinamahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. Sabi ng lahat, bawat isa sa kanila, lumaktaw ba ang Espiritu Santo? Wala siyang nilaktawan. Bawat isa sa kanila, bawat tao sa silid na iyon ay naantig ng banal na Espiritu. At anong nangyari? At nabusog silang lahat. Sabi ng lahat na puno. Nagkalat sa kanilang mga kaluluwa kasama ng banal na espiritu at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wikang banyaga. Nagsimula silang magsalita ng mga wika. Habang ang espiritu ay patuloy na nagbibigay sa kanila ng malinaw at malakas na pagpapahayag sa bawat dila sa angkop na mga salita.
Nang dumating sa kanila ang Espiritu Santo, bawat isa sa kanila walang tinira, nagsimula silang magsalita ng mga wika. Napuspos sila, nag-uumapaw sila ng kapangyarihan, ng dunamis na kapangyarihan ng banal na Espiritu, at nagsimula silang magsalita ng mga wika. Simbahan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang paraan upang palabasin ang kapangyarihan na nasa loob mo ay sa pamamagitan ng iyong dila, ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong dila. Kapag ibinuka mo ang iyong bibig at nagsalita ka sa kilalang dila, ibig sabihin, nasa mga salita na naiintindihan mo. Tama ba? Kilalang dila. Ang ginagawa mo ay pinakawalan mo, pinapagana mo ang kapangyarihan ng Diyos sa loob mo at pinapakawalan mo ito. Sa parehong paraan, lahat ay nagsasabi sa parehong paraan kapag binuksan mo ang iyong dila, kapag binuksan mo ang iyong bibig at nagsasalita ka ng hindi kilalang dila. Ano ang ibig kong sabihin ng hindi kilalang dila? Ito ay nananalangin sa mga wika, nananalangin sa Espiritu. Ito ay nagdarasal sa mga salitang hindi mo maintindihan. Kaya naman hindi kilala, di ba? Kapag nagsasalita ka sa hindi kilalang mga wika, pinapagana mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa loob mo. Yan ang ginagawa mo. Kaya't inilalabas mo ang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga kilalang wika at sa pamamagitan ng hindi kilalang mga wika. 1 Corinthians 14:14 to 15, ito ay nagsasabi, kung ako ay mananalangin sa di kilalang wika. Sinasabi ng lahat na nagsasalita ng mga wika. Iyon ba ang pinag-uusapan natin? Tama ba? Ang aking espiritu sa tulong ng banal na espiritu sa loob ko ay nananalangin, ngunit ang aking isip ay hindi mabunga, walang naitutulong sa iba. Ano ang gagawin ko? Iyan ang tanong. Valid na tanong yan. Ano ang gagawin ko pagkatapos? Ang sabi ng Biblia, mananalangin ako kasama ng aking espiritu sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nasa loob ko. Ibig sabihin, ito ay pananalangin sa iba't ibang wika. Mananalangin ako sa iba't ibang wika. Ngunit mananalangin din ako ng may katalinuhan sa aking isip at pangunawa. Magdarasal din ako gamit ang mga alam kong wika. Aawit ako sa aking espiritu sa pamamagitan ng banal na espiritu sa loob ko. Ngunit aawit din ako ng may katalinuhan at pangunawa. Mananalangin ako at magsasalita ako sa mga kilalang wika, at mananalangin ako at magsasalita din ako sa mga hindi kilalang wika. Bakit ko sinasabi ito? Naisip ko ito dahil makinig ka, nagsasalita ka man ng iba't ibang wika o hindi, maliligtas ka. Masasabi ko na lang, sabi ko naligtas ako. Sabi ng lahat, ligtas na ako. Nakaligtas ka. Nagsasalita ka man ng mga wika o hindi ka nagsasalita ng mga wika, ligtas ka, magaling ka, tama ba? Ngunit hindi iyon ang pinag-uusapan natin dito. Hindi natin pinag-uusapan ng kaligtasan. Pinag-uusapan natin, nagtatrabaho ka ba? Umaarte ka ba? Nagsasalita ka ba ng may kapangyarihan sa iyong buhay? Iyan ang pinag-uusapan natin dito. Ang pagkakaiba ay ang pagsasalita sa mga wika. Kung ikaw ay isang mananampalataya na wala pang pagsasalita ng mga wika, ang kaloob ng pagsasalita ng mga wika, sinasabi pa ng lahat. Gayunpaman, tama ba? Parang kumakain ng tinapay na walang laman. Makukuha mo puno, tama. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga masarap. Kulang. Walang lasa. Tama. Yun ay pagsasalita ng mga wika. Nagdaragdag ka ng lakas sa mga sinasabi mo. Dinadagdagan mo ang enerhiya na iyon, ang dinamita, ang pagsabog kapag nagdarasal ka. Yun ay pagsasalita ng mga wika.
Ayon sa Biblia, ikaw ay nananalangin sa mga wikang nauunawaan mo at nananalangin din sa mga hindi mo nauunawaan sa mga hindi kilalang wika. Sa Roma 8:26-27, sinasabi, gayon din ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi natin alam kung ano ang dapat ipanalangin. Ngunit ang banal na Espiritu mismo ay namamagitan para sa atin na may mga daing na hindi mabigkas. Ano ang pinag-uusapan natin dito? Ano ang mga daing na hindi mabigkas? Ito ang pagsasalita sa mga wika, tama ba? Sinasabi ng Biblia na ang banal na Espiritu ay namamagitan para sa iyo kapag nagsasalita ka ng mga wika. Ngayon siya na sumisiyasat sa mga puso ay nakakaalam kung ano ang pag-iisip ng Espiritu. Dahil siya ay namamagitan para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa salita ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay namamagitan para sa iyo, nananalangin para sa iyo kapag nagsasalita ka ng mga wika. Lalo na sa panahon ng iyong mga kahinaan, sabi ng Biblia, maaari ba nating ipakita ang susunod na slide? Ang salitang kahinaan ay talagang nangangahulugan ng kahinaan ng isip o ng katawan. Ito ay kahinaan ng pag-isip. Ito ay kahinaan ng katawan. Kahinaan, ibig sabihin sakit. Nangangahulugan ito ng kahinaan. Ibig sabihin sakit. Kung nakakaranas ka ng sakit, panghihina ng katawan, hindi mo alam ang gagawin. Nararanasan mo ang lahat ng mga bagay na ito at hindi mo alam kung paano manalangin, kung ano ang dapat ipagdasal, at ikaw ay nasa sobrang sakit. Sinasabi ng Biblia sa panahong iyon ng kahinaan, magsalita ng mga wika at ang Espiritu Santo ay mamamagitan para sa iyo. Pangako yan. Yan ang kapangyarihan ng pagsasalita ng mga wika. Gusto kong ibahagi sa iyo ang isang testimonya na konektado sa pinag-uusapan natin dito. Maaari ko bang tawagan si Sophie para basahin ang patotoo? Ito ay patotoo ng ibang tao, ngunit si Sophie ang magbabasa para sa atin. Maaari ba nating bigyan ng palakpakan si Sophie, please? Kumusta, Wisdom Church of Manila? Ang pangalan ko ay Eunice Gail Navarro, asawa ni Paul Navarro, ina ni Jillian at Juan Pablo. Dumadalo ako noon sa church service dito sa Thames hanggang sa hindi ko nakaya dahil sa sakit. Tulad ng alam ng ilan sa inyo, na-diagnose ako ng doktor na may stage 4 triple negative breast cancer, ang pinaka-agresibong uri. Nagmetastasize na daw ito sa baga, buto at atay ko at ang malala pa, hindi maalis ang tumor sa dibdib ko dahil malapit ito sa chest wall. Mayroon na ngayong bukas na sugat sa aking dibdib, ngunit ang paggamot ay tumutulong sa pagliit nito. Dahil doon, umiinom ako ng pain med para makontrol ang matinding sakit na palagi kong nararanasan. Ang aking asawa, si Paul, ay bahagi ng SOA team at tutulungan ko siya sa pag-edit paminsan-minsan. Habang pinapanood ko ang patotoo ni Sis Pao Bacani, naramdaman kong may malakas na pamumuno mula sa banal na espiritu upang ibahagi ang tungkol sa sarili kong karanasan sa kaloob na ito ng pagsasalita ng mga wika. Katulad ni Sis Pao, nag-alinlangan din ako nung una. Ang aking pamilya at ako ay hindi naging Kristiyano sa loob ng mahabang panahon. Kaya ang pagsasalita ng mga wika ay medyo bago para sa amin. Nagbasa ako ng mga kasulatan tungkol dito at nagsaliksik at nalaman kong may mga hindi sumasang-ayon sa pagsasalita ng mga wika. Ang aking asawa ay mas sabik na isagawa ang regalong ito at karaniwang ginagawa ito kapag kami ay nagdarasal. Sa kaso ko, mananahimik na lang ako o magmumukmok at magkukunwaring ginagawa ko ang parehong bagay. Dumating ang punto na hindi na makontrol ng gamot ko ang sakit ko. Dapat kong inumin ito tuwing 12 oras, ngunit bago ang susunod na dosis, magdurusa ako sa matinding sakit. Parang sinasaksak ng paulit-ulit. Ganyan ko ito i-describe. Ngunit madalas akong makita ng asawa ko na nahihirapan at umiiyak, kaya nagsimula siyang magdasal at magsalita ng mga wika at magdasal para sa akin. Sa unang pagkakataon na ginawa niya iyon, nakaramdam ako ng katahimikan.
enveloped me, and I thought to myself na siguro dapat din akong magdasal sa mga wika kapag ako ay mag-isa at ang sakit ay hindi na mabata. Kapag ikaw ay nasa matinding sakit, mahirap i-compose ang iyong mga iniisip sa panalangin. Ang tanging naiisip mo lang ay ang sakit. Masasabi ko lang, Jesus, pagaanin mo ang aking sakit o banal na espiritu, tulungan mo ako. Kaya ang pagdarasal sa iba't ibang wika ay talagang isang magandang paraan upang makipag-usap sa Diyos sa mga panahong tulad nito. Tulad ng sinabi ni Apostol Paul at nabanggit ni Sis Pau, dapat itong gawin mula sa isang lugar ng pag-ibig. Mahal ko ang pamilya ko at ayokong makita nila akong nasasaktan. Gusto kong gumugol ng mas maraming oras sa kanila, nagising at alerto, kaysa matulog para lang makalimutan ang sakit. Sa unang pagkakataon na nanalangin ako sa iba't ibang wika, gumaan ang pakiramdam ko na nagbigay daan sa akin na gumugol ng mas maraming oras upang makasama ang aking asawang amen. At mga anak at tumulong pa sa pag-aasikaso sa mga pangangailangan ng aking tatay at lola na may sakit din. Habang nagdadasal, nagulat ako dahil mga 15 minutes sa paggawa nito, umiyak na lang ako nang hindi mapigilan. Ang mainit na luha ay umaago sa aking mukha, ngunit nakaramdam ako ng kapayapaan. Naibsan din ang sakit. Ngayon ako ay isang matatag na naniniwala sa pagsasalita ng mga wika. Kapag ang isang simbahan ay nagsasalita ng mga wika ng sama-sama, maaaring hindi sila nagsasalita ng parehong mga bagay, ngunit mayroong kagandahan at pagkakaisa sa kanila kapag pinupuri ang Diyos gamit ang makalangit na wika. Kapag ang isang mananampalataya ay nananalangin sa mga wikang nag-iisa, binibigyan sila nito ng pagkakataong pasiglahin ang kanilang sarili at direktang makipag-usap sa Diyos sa mga salitang hindi nila maipahayag. Hindi pa ito patotoo tungkol sa pagpapagaling, ngunit tulad ng palaging sinasabi ng aking asawa, malapit na ang paggaling. Ito ay isang patotoo ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. At kung paano niya gustong gumaling tayo at malaya sa sakit, ako ay walang hanggang pasasalamat para sa mga natutunan na aming natanggap mula sa aming mga pastor, Pastor Celeste at Pastor Riz. Pinalalapit nila ang aming pamilya sa Diyos at higit na natuto tungkol sa salita. Nagpapasalamat din ako dahil naimbitahan ako ni na Bro Thad at Sis Tanya sa Wisdom Church of Manila. Kung hindi tinanggap si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, malamang na tayo ay mapahamak at mawalan ng pag-asa sa ngayon. Ngunit sa halip, ang ating pananampalataya sa Panginoon ay lumakas at lumakas. Ito ang nagpapanatili sa aming pamilya na mas malapit sa isa't isa. Ito ang nagbibigay lakas sa akin para ipagpatuloy ang laban. Sa ngayon, alam ko na sa aking kahinaan, ang Diyos ang pinakamalakas. Salamat, Sophie. Maganda yan. Nandito pala si Paul. Siya ang kumukuha ng video. Salamat po. Ang pagsasalita ng mga wika ay nagpapagaan ng iyong sakit. At least iyon ang kanyang patotoo doon. Nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Marami pa ang tungkol sa pagsasalita ng mga wika. Ang gusto ko lang i-encourage na gawin mo ngayon is just to open your heart to the possibility of, Lord, I want that too. Gusto ko yung regalo. Gusto kong ma-activate yan sa buhay ko. Panginoon, sinabi mo na ito ay para sa bawat mananampalataya. Gusto ko rin maranasan yon. Alam mo, nung nakaraang Selenite, nagkaroon kami ng isa sa mga bata mula sa Lions, si Elisha. Eliseo, anak ni Bibet. Sabi niya, bago namin simulan ang gabi ng pagsamba, nanalangin siya at sinabi niya, Panginoon, alam kong bata ako, pero gusto kong maranasan ka tulad ng naranasan nila sa'yo. Yan ba ay isang magandang hangarin? At alam mo kung ano ang nangyari? Sa gabi ng cellar, siya ay umiiyak ng hindi mapigilan. Naranasan niya ang banal na espiritu. Naranasan niya ang presensya ng Diyos. Maganda ba yon? Gusto kong buksan ang puso mo. Maaring hindi ka bata, ngunit hinihikayat kami ng Biblia na magkaroon ng pananampalatayang parang bata. Upang lumapit sa kanyang trono at sabihin, Lord, gusto kitang maranasan. Panginoon,
Nais kong buhayin ang kapangyarihang iyon sa aking buhay. At ang kailangan lang ay ang pagnanais na iyon, ang pananampalatayang tulad ng bata para sabihin, Amang Diyos, gusto kong maranasan yon. At ibibigay niya iyon sa iyo. Kaya makinig ka, tapos na tayo, ngunit nais kong isara ang ating pag-uusap dito ngayon na may kaloob na pagsasalita ng mga wika at may pagkakataon din para sa mga ay wala pang regalo ng pagsasalita ng mga wika para makatanggap ng regalo ngayon. Tama ba? Kaya tayo ay tatayo, tayo ay magdadasal, at pagkatapos ay hihilingan kita na bumaba. At kung handa ka na, kung gusto mong maranasan, maaari ko bang hilingin sa lahat na tumayo? Oh, Anthony. Pwede ba nating patayin ang ilaw, please? Magdasal tayo. Makinig, kung narito ka ngayon at wala kang kaugnayan sa Diyos at gusto mong i-renew ang iyong relasyon sa Diyos, gusto mong maranasan ng Diyos sa iyong buhay na nakayuko ang ulo ng lahat at nakapikit ang lahat. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, itaas ang kamay, aakayin kita sa panalangin. O, kung nais mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ipanalangin mo ang panalangin ito pagkatapos ko. Amang Diyos, salamat po. Salamat, Panginoon, sa pagpapadala ng iyong anak si Jesus, ang mamatay sa krus para sa akin. At sa ikatlong araw, nabuhay siyang muli. Amang Diyos, salamat po. Naniniwala ako na namatay siya para sa kapatawaran ng lahat ng aking mga kasalanan. At ngayon, tinatanggap ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At ngayon, nakatanggap ako ng kapatawaran para sa lahat ng kasalanan ko. At ngayon ay ipinapahayag ko na isusuko ko ang buhay ko sa iyo. Salamat, Ama, sa bagong simula ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, ako ay nananalangin. Amen. Pahintulutan akong manalangin para sa lahat. Kerabasera, babasera ba? Magsalita tayo ng mga wika. Kung marunong kang magsalita ng mga wika, gusto kitang hikayatin na magsalita ng iba't ibang wika. Magkakaroon tayo ng mini Sela night, okay? Banal na Espiritu, kinikilala namin ang iyong presensya dito ngayon. Banal na Espiritu, nakikita kitang hinahawakan ang bawat tao. Wala ka nang natitira. Wala kang dapat laktawan, Panginoong Diyos. Ikaw ay hinahawakan ang bawat tao ngayon ng iyong apoy, o Panginoong Diyos. Sa iyong kapangyarihan, o Panginoong Diyos, hayaang masakop ng iyong kapangyarihan ang lugar na ito ngayon din. Dumating nawa ang iyong kapangyarihan sa bawat tao, lahat, bawat kaluluwa sa lugar na ito, bawat kaluluwang nakikinig sa tunog ng aking tinig. Kirabasika, kirabako, karasika, babababa, kirabasiko, kurabasika, babababa, kurabababa. Banal na Espiritu, buhayin ang kapangyarihan sa loob namin ngayon. Kinikilala ka namin sa loob namin, o Panginoong Diyos. At tulad ng isang bata, lumapit kami sa iyo at sasabihin, Ama, gusto ka naming maranasan. Panginoong Diyos, nais naming maranasan ang iyong kapangyarihang gumagana sa ang aking buhay na gumagawa sa aking katawan mula sa tuktok ng aking ulo hanggang sa talampakan ng aking mga paa. Hindi, kung ikaw iyon, kung nais mong makatanggap ng kaloob ng mga wika, nais kong hikayatin kang bumaba dito ngayon din, mangyaring
sa pananampalataya, bumaba ka rito at kumilos ng may pananampalataya at tumanggap ng kaloob ng mga wika ngayon din. Kirabasara, bababa ko rakasay. Ayaba. Blah, 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 kirabasara ba? Para sa iba pa sa inyo, patuloy kayong nagsasalita ng mga wika. Magpatuloy sa pagsasalita ng mga wika at tumuon sa Diyos ngayon din. Tumutok sa Diyos ngayon. Kahit sino pa, kung gusto mong tanggapin si Jesus, kung gusto mong tanggapin ang kapangyarihan ng pagsasalita ng mga wika, ang kaloob ng pagsasalita ng mga wika, oo, buksan mo ang iyong mga kamay. Oo, ipikit mo ang iyong mga mata. Tumutok kay Jesus. Buksan ang iyong mga kamay. Kirabasi ka, korababa. Korabasi. Ama, pinupuri ka namin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo. Banal na Espiritu, nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat ng iyong ginawa at ibinigay sa amin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo. At nananalangin ako para sa bawat isang tao, bawat isang pamilya, bawat isa na nakikinig sa tunog ng aking boses, na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay aktibong kumikilos sa kanilang buhay. Sinisira ang bawat sumpa. Pinipigilan ang bawat sakit. Sinisira ang bawat kahirapan, bawat pagkaalipin, bawat kakulangan sa kanilang buhay. Sa ngayon, sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen at amen. Pwede ka nang bumalik sa upuan mo.